Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa channel. So dito po sa likod, mag-unboxing po tayo mga lods. Pero bago po natin yan bubuksan, sasabihin muna natin na meron po tatlong klase na solar panel po ang madalas ginagamit po sa bahay. So yung una, yung tinatawag nilang polycrystalline na solar panel na nakakulay blue. Tapos yung pangalawa, yung monocrystalline na madalas natin ginagamit. Yung pangatlo ay yung bi-solar panel po ang pangatlo. Doon po sa tatlo, ang pinakamagandang gamitin po talaga doon ay yung bi-solar po na solar panel. So ito, bi-solar po, ito ngayon. Ang bago natin na battery na solar panel. So sa tatlo na magandang gamitin, maganda po ang bi-solar na solar panel. Kasi pwede siyang i-charge sa harapan at pwede siyang sa likod. Hindi katulad sa monocrystalline, nasa harapan lang ang pag-charge. So madalas nakalagay sa rooftop. Pero itong bi-solar po natin, madalas po itong ginagamit na nakatindig. Para kung nakaharap ang sikat ng araw at nakapalubog na, pwede pa rin maka-charge kasi pwede siyang mag-charge doon po sa likod. Kaya ito, pero nakabili na po tayo ng bi-solar po. Naka 200 watts yun. Pero ito, hindi po ito 200 watts, nasa 150 watts na po. So nakataon, nag-search po ako, nakita ko, mas maganda po ito gamitin. Kung bago pa po kayo, sa mga gustong mag-solar po, mga baguhan na gusto mag-solar panel sa bahay, mag-solar power, ito po ay ideal gamitin. Napakasulit kasi nabili ko lang na mura po ito. Tapos, maka-bi-solar pa. So gagawin natin, bubuksan na natin. So, ito po ang nasa likod. Ang brand po niya ay naka-solar home. So, yung mga ipapalapit na natin yung camera para makita yung nameplate po dito sa solar panel natin na N-type bifacial po na 150 watts. So, ito po yung sa likod. So, balik rin natin. Ito naman po ang harapan. So, ito naman po ang harapan mga lods. So yung harapan at sa likod, pagkapareho. Yun po ang kaibahan sa bifacial. Pwede siyang mag-charge sa harapan at pwede rin sa likod. Siguro, mas buksan pa natin yung isa para makita natin yung dalawa ba talaga ang nakakaloob dito. So, ibababa ko muna itong isang solar panel natin. So, ito po ang pangalawa natin. Ito ang harapan. So, ipakita ko yung sa likod, yung isa. Yung po, isa. So, dalawa po ito. Yan. Tingnan natin sa likod. So, mabuti na lang mga lods, hindi siya nabasag. Kasi yung iba doon sa video, may luma nang nakita ko sa comment doon. Yun pong nabasag. Pero ito sa bago nilang packaging, maganda po yung packaging. So, pakita ko sa inyo yung dati nating binili na solar panel, yung sa Qualcomm na naka-monocrystalline. Pakita ko na lang para makita nyo kung ano bang kaibahan sa bifacial at saka yung sa monocrystalline na solar panel. So ito po mga lods, kung maalala nyo yung 100 natin na Qualcomm kung binili, naka-monocrystalline, ito po. So kung ipara rin yung dalawa, medyo may kalakihan po ito 150 na solar panel. Tapos dito sa monocrystalline, makita mo naka-white. So yun ang monocrystalline. Sa likod, nakaputi, kadalasan po sa mga mono. Pero itong sa bifacial, pagkapareho sa harapan at sa likod, yun ang malaking advantage. Tapos sabi nga nila doon sa pila nito, mas 30% pa kung ilalagay mo ito na nakatindig. So mga lods, ito po ang dalawang 150 watts natin. Tapos ito yung sa kabila na 100. So pakita ko gaano kalaki, 100. Yan na po ang 100 natin na monocrystalline. Naka-Qualcomm po ang brand. Ito yung bago nating binili na naka-solar homes na 150 watts. Tapos makita nyo ito, dalawa po mga lods. So, ilalapit natin para makita nyo yung nameplate kung ilan ba ang BMP at saka IMP. So yan po mga lod, pagkita. Naka 150 watts.
Tapos ang IMP o yung current maximum power nasa 7.98. Tapos yung BMP as usual nasa 18.79 volts. Tapos yung INC 8 ampere with 4. So yan po makita mga lods, yung open voltage, open circuit is nasa 21.8 volts. So yan. So ang bigat nasa 8.25 kilogram. So mga lods, ipapakita natin kung bakit natin ito binili at ano yung mga advantage na nakakatipid tayo sa pagbili at paggamit itong solar na bifacial natin. So para makatipid tayo, yun ang purpose natin. Maganda pa at matipid pa bilhin. So pakita ko sa inyo. Nakabili po ako ng Tiger Neo at saka yung Qualpol. Lagay na lang natin dito. Tiger Neo at saka yung Qualpol na brand. Sa 200 watts po na solar panel, 200 watts. Pag binili natin, naka-bifacial po ito mga lods. Ang price po ay nasa 3,500 ang price. Tapos, ang IMP, ito importante kasi ito yung magkakarga sa battery. So, ang IMP na rated dito ay IMP is nasa 10.2 ampere. Tapos yung BMP, as usual na yung BMP, naka 18 volts. Ito ang Qualpol at saka Tiger Neo na brand. Itong bago na nabili natin, ang brand niya ay Solar Home. Solar Homes. Palitan natin itong ay naka 150 watts lang solar panel na 150 watts. Ang bili natin, ito mga lods, importante. Kapag bumili po kayo nito, dalawa po ang dapat mong bilhin. Dahil kung isa, naka-monocrystalline po ang ipapadala. Ang price po doon sa monocrystalline is 2,200 single. Pero pag dalawa ang bilhin mo, ito po, naka-bifacial. Ang price, 2 pieces po ito. 2 pieces. 4,000 po. Sa 2 pieces po ito. 2 pieces. The solar panel. Tapos, mayroon pang voucher po mga lods. Simple may voucher. So, nakuha ko na lang po siya sa 3,800. Tapos, take note po, ang IMP dito, importante, yung pagkakarga sa battery ay nasa, di ba pinakita natin, nasa 7.98. Pero dahil dalawa po ito, simple mag times 2 po ito, plus na lang, plus dalawa, 798, magiging 15.96 ampere. So, kung titingnan niyo po sa dalawa, 3.5, 3.8, so nagdagdag lang tayo ng 300, nakaka-produce tayo ng 15.96 ampere, almost 16 ampere. Dito sa kabila, nasa 10.2 ang IMP. Dito, naka-IMP nasa 15.96. Kung tutusin po mga lods, 300 lang ang nadagdag natin dito sa kabila at makaka-charge tayo sa battery ng 15.96. Ang kagandahan pa dito, siyempre, 2 is better than 1 po talaga. Kasi pag nasira na isa, wala na, isa lang. Ito, dalawa, meron pang isa. Hindi lang yun. Pwede kang mag-series connection dito. Kasi dalawa, yun ang advantage. Pero dito, isa lang. So, ang BMP, nasa 18 volts. Ito, dalawa, pwede kang mag-series. So, mas lalo pong maganda. Nakakatipid pa sa wire, sa breaker. Hindi lang at hindi pa rin iinit ang charge controller mo kasi naka-series. Yun ang advantage. Kung titingnan mo ng maigi, mas nakakatipid tayo. Kunti na lang dito sa 3.5 at saka 3.8. Tapos pareha po itong naka-bifacial po ang gamit. So, yun po ang nakita ko. Kaya kung bago pa po kayo sa solar, mag-solar sa bahay,
at bumili po kayo ng solar panel, mas maganda ito kasi dalawa. Importante yung dalawa talaga. Lalo na paglalagay po sa charge controller, nakakatipid ka. At take note, naka 15.96. Dito naka 10.2 lang. Kaya mga lods, iwan ko lang kung may stock pa ito. Pero nakita ko, ang dami po talagang bumili. Kasi nag-design po sila ng 150 watts compared nung una, nasa 200. Pero ito, laking tipid rin ito kasi nga sa design, magagamit mo sa ibang design. Isali ko na lang po ang design. Bakit ito pa ang binili ko para po doon sa grid tie inverter natin, pakita natin. Diba sabi ko sa anong una na meron tayong grid tie inverter. Meron tayong grid tie inverter na nakarated po sa 700 watts ang power. 700 watts. 700 watts na grid tie inverter. Kung bumili po kayo ng tatlong solar panel, sabihin natin, kasi 700, at bumili ka ng solar panel na 200 watts, kasi nga naka-bifacial. So sa tatlo na solar na 200 watts, tapos tatlo ang gamit, so 600. Alam nyo po ba na ang 700 na grid tie inverter ay nakarated lang po ito sa 18 volts to 50 volts. Ngayon, tatlo po ang gamit mo. Kung dalawa ang gamit mo, pwede kang mag-series sa dalawa kasi 18 to 15 volts po ang input voltage sa grid tie inverter. Pero kung tatlo na po ang series mo, aabot po sa 54 to 55. Lagpas ka sa 50 volts. Ang mangyari, magpo-fault po ang grid tie inverter natin. Kaya, ang mangyari dito, hindi ka makapag-series. I-parallel mo itong tatlo para magamit mo dito. So, hindi pa natin alam ang mga disadvantage. Kasi ang nakalagay pa dito is almost 36. Ang stable pa ang sinasabi. Tapos 18 volts lang ang gamitin mo nung nakaparallel ang tatlo. So, baka may mga fault na mangyari. So, nakita ko, ito ang bagay po doon sa 700 watts natin na grid tie. Kasi 150 na po ang gamit natin. So sa 150, pwede kang gumamit ng 4. So sa 4, pwede kang mag-2 series to parallel. Kasi nga 150 is almost 600. Yun ang nakita ko na pwede siyang magamit sa grid tie inverter natin. So ganito na, pakita na natin. Kung ito po ang solar panel natin at nakakonect po siyang nakaganon. Tapos ito yung 150 natin na solar panel. So madaling salita, pwede lang tayong mag-2 series parallel. Kung magdagdag pa tayo dito ng isa pang, bali 4 po tanan lahat po. Yan. So ganun lang, iparallel mo lang dito. Yan. So yan po ang konektado sa 2 series to parallel. Yan na design ang pwede mong magamit. Pero dito ka sa 200 watts, bahirapan na dito mga lods. Dalawa lang ang pwede mong i-series. Pag nagtatlo ka, lampas ka sa input voltage dito sa grid tie natin sa 50 volts. Kaya lamang itong binili natin na 150 watts. Kasi pwede ka mag-series sa 600. So ito po ang design na mangyayari natin. Kaya pasok po sa grid tie inverter. At pasok rin ito sa 600 watts na Elejoy. Kasi kung nakaparallel, mas lalo pong iinit po. Pag iparallel mo ang tatlo, dagdag heating yun sa charge controller at doon sa grid tie. Compare sa naka-series, nababawas po kasi tataas po ang voltage input na gagamit po sa doon sa grid tie inverter at saka sa charge controller. So mga lods, bago po tayo magpaalam kasi may gusto pong magpapa-shoutout po sa channel natin. So shoutout natin si Pidinciano Miss Piros, si Mil Channel, ito pa si Marinaw Kuyugan, at saka si Allen Acerto from Pinang, Malaysia. Oy Lods, ang layo nyo. Kunting ingat po dyan sa trabaho nyo. Si Allen Acerto. Ito pa si Tangkalagan Del Sirni from Lulutan City of Iliga, Isabela. Ito pa, shoutout pa natin si Antonio Baquilar from Southville, Itzi, San Isidro, Rodriguez, Montalban, Rizal.
Shoutout pa natin si Miguel Guijaro. At ang huli natin si Rocky Nokira from Davao City. So isali ko na rin ito, mga joint member natin. Pasalamat po tayo dito sa joint member natin, mga lods. Umpisa natin. Yung palaging nag-joint member natin, si Joel Daguhoy, si John Paul David, yung bagong member natin, at saka si Ri Pacho. Ito pa si Barry Cañete, si Home Solution Iloilo, si Allen Jacinto, at saka si Michael Amador. Ang huli natin si Rafaelito Bayato. So sa mga kalos natin, yung kanima po mag-like, share, at mag-subscribe po sa channel para hindi po kayo makalimot. At saka maraming salamat po sa palaging panonood po dito sa channel natin.